Sasagutin ko na ang pinakamalaking tanong ng lahat. Kung kailan makakabalik ang ating Pangulong Duterte dito sa Pilipinas? Kung nanonood ka ngayon, sigurado na panood mo na yung part 1, 2, 3, 4, and 5. And this is the part 6 kung saan na-predict po natin since 2024 pa na about sa pamilya Duterte at na-predict na natin na ang ating dating Pangulong Duterte ay talagang makukulong or madedetain sa isang bansa na may snow kung saan malayo sa Pilipinas, which is nangyari na nga po. Kaya naman nag-viral ang ating mga previous prediction about the Duterte family. So, nasagot ko na din sa mga previous or part 1, 2, 3, 4, and 5. Kung siya ba ay makakalaya, kung kamusta ang kanyang health, kung kamusta ang kanyang mental health. So, sinagot ko na siya ay talagang makakalaya. So, ang tanong nyo naman ngayon sa aking comment section ay kung kailan siya makakabalik dito sa ating bansa. Dahil sabi ko nga po talagang siya ay makakauwi dito sa atin. Tingnan natin. Kaya naman make sure to follow and click the star button or subscribe button dahil mga subscribers ko lamang po ang nakakanood ng ating prediction. Nandyan po yan sa baba, yung star button. Make sure to follow at siguraduhin tapusin ang live na to dahil sasagutin ko na ang pinaka-iniintay mong tanong at in the future video, sasagutin ko rin kung magkakaroon ba ng martial law, kung ang ating current vice president ba ay magiging pangulo, at kung ang ating current na Pangulo Marcos ba ay mapapatalsik sa palasyo. Tandaan mga kapatid, wala po akong pinapanigan sa politika. Hindi po ako pro Marcos or hindi po ako pro Duterte. So, sinasagot ko lang po ang inyong mga katanungan base po sa comment section. So, tingnan natin. Okay. So, kung makikita nyo mga kapatid, lumabas na naman po ang justice card. So, dati ito ay nakataob, di po ba, nung part 1, no? Or part 1 or part 2 ata yun mga kapatid. So, ngayon, lumabas na siya na ganito. Ibig sabihin po niyan talagang mabibigyan ng hustisya ang nangyari sa dating Pangulong Duterte at siya po ay makakauwi po dito sa Pilipinas. And ito po yung proof na siya po ngayon ay talagang nakadetain or nakakulong. Hindi po ba? So, this is the current energy ng ating Pangulong Duterte. The Hierophant, teaching morality, divine wisdom, kindness, education, di po ba? So, sa mga rallies po kasi ngayon, so which is na-predict ko na rin before, di ba? Na talagang mas maraming rally ang mangyayari at marami pa kong mga videos or part 1, 2, 3, 4, 5 na sinabi ko na yan, di ba? So, nandun pa rin yung suporta or yung paggalang, pagsuporta natin sa ating dating Pangulong Duterte, di po ba? So ngayon talagang marami pa ring mga tao ang sumusuporta sa kanya, maraming tao ang nagdadasal sa kanyang sitwasyon na siya ay mapalaya na, di po ba? So which explains by this card, no? So sabi dito ay gumagawa na sila ngayon ng paraan. Ayun, nakita niyo yung sticks. Ayan po, nakakulong siya. Di po ba? Ayan, nakakulong siya. At ayan, dito, nakagapos siya. Nakakulong siya. So, nakita niyo po, kinuha niya yung isang stick ngayon. Meron na siyang dadaanan palabas. So, ibig sabihin po nito ay
hindi siya basta-basta makakalaya, hindi siya basta-basta makakauwi ng Pilipinas, which inexplain ko na sa previous parts, no, na hindi ito yung 1 to 2 days or a week na mangyayari, which is nangyari na nga po ngayon dahil ilang linggo na po siyang nakakulong sa The Hague, di po ba? Pero ayan po, hawak niya na yung isang stick, meron ng puwang para siya ay makalabas at makalaya. Ibig sabihin, hindi po matatapos ang taong ito. Siya po ay makakalaya or makakauwi sa Pilipinas. Ayan po. Sabi dito, ay meron kasi siya mga backup na malalaking bansa, mga powerful din na tao, presidente, natutulong sa kanya, no? Yun ang dahilan kung bakit mas mapapabilis ang kanyang pag-uwi dito sa Pilipinas. But again, hindi po ito yung agad-agad na makakauwi siya, which is I explained on the previous videos. So, sinisigurado ko sa inyo na bago matapos ang taon ay makakauwi siya dito sa Pilipinas. Bago matapos ang 2025, talagang siya ay makakauwi. Ayan po. At siniset ko rin yung expectation. This kaso ay hindi ito yung agad-agad na matatapos. Okay po. So, medyo mahabang proseso rin ito, no? Pero pagdating sa kanyang pag-uwi, ayan, no? Hawak niya na yung isang stick na buksan niya na. Diba? So, talagang makakauwi na siya. Malapit na siyang makauwi. Hindi matatapos ang 2025, makakauwi siya. So, kaya naman, make sure to follow and click the subscribe button para mapanood mo ang part 7, part 8, part 9, at part 10 kung saan sasagutin ko yung tanong nyo kung magiging pangulo ba ang ating Vice Presidente Sara Duterte, kung mai-impeach ba ang current na Pangulong Marcos, at kung magkakaroon ba ng martial law sa panahon natin ngayon. So, mga kapatid, siguraduhin i-share ang video na ito at i-save ang video na ito dahil siguradong babalikan mo after it could be a few days, few weeks, or a few months. Okay? Kaya naman, click the follow button and subscribe button, comment, I claim na siya ay talagang makakabalik at makukuha niya yung hustisya na para sa kanya. Kasi mga kapatid, ang sinasabi kong hustisya dito, which is talaga namang minadali yung kanyang pagpunta o pagdakip papunta sa ibang bansa. So, yun yung nakikita ko kasi or pinapakita ng justice card na mali yung proseso na yun. So, ngayon pa lang i-manifest yun na yan sa mga Duterte supporters na nanonood ngayon, i-manifest nyo na, i-comment nyo po na I claim PRDD will be back home, okay? Or I claim justice for PRDD, okay? So, yun yung i-manifest nyo kung kayo ay Duterte supporters, no? So, again, wala po akong kinakampihan dito, hindi po ako pro Duterte, hindi po ako pro Marcos. So, actually, sa mga susunod na videos natin, ngayon, ni-reading natin ano ang side ng ating dating Pangulong Duterte. Sa mga susunod na videos natin ay i-reading naman natin ang energy ng ating current na Pangulong Marcos. Kaya naman, make sure to follow and click the subscribe button. So, ganyan po tayo dito. Wala tayong pinapanigan. Sinasagot ko lang yan dahil sa inyong mga katanungan based sa comment section. Kaya siguraduhin magdasal bago matulog at pagkagising dahil sa mga sitwasyong ito, sa kaguluhang nangyayari sa ating bansa, isa lang po ang pinakamalakas na spell at sandata. Yun ay pananalig sa Panginoong lumikha. Ano pa man ang iyong relihiyon, magdasal po.